Ang tatay mo naghihingalo na sa hospital, kailangan niya ng maoperahan agad, at ang kapatid mo rin nakakulong, kailangan ng pampatubos. Aba, kailan ka magpadala? Wala na kaming pera dito, lalo na ang pang-araw-araw na gastusin. Iyan mo naman, kailan ka kikilos kapag wala na ang tatay mo? Kausap niya ang nanay-nanayin sa kabilang linya. Kakapadala ko lang po ng pera dyan. Bakit wala na po ba? Malaki po iyon. Sabi niya dito, hindi agad ito nagsalita. Hindi ba sinabi sa'yo na pinagawa ko sa bahay? Alam mo naman na sirang-sira na iyong bahay natin, at malaking gastos dahil mahal na ang materyales ngayon. Paliwanag nito sa kanya. Alam niyang pinapaayos ang bahay, dahil nababasa na sila kapag umuulan. Bakit iniisip mo ba winuwaldas ko yung perang pinadala mo? Hindi ho. Agad niyang tanggi sa kausap. Aba, sa tuno ng pagtatanong mo kanina, parang pinagbintangan mo ako ha Doris. Hindi mo lang iniisip ang hirap ko sa pagpapalaki sa mga anak mo. Tapos ganyan ka pa sa akin. Ramdam niya ang pagtatampo sa boses nito. Nay sorry, marami lang akong iniisip, kaya kung ano-ano na lang lumabas sa bibig ko. O sige, kung ganun po gagawa po ako ng paraan, para matapos itong problema natin. Pagod niyang sabi. Ayaw na niyang makarinig ng panunumbat sa babae. Malaki ang utang na loob niya dito. Mahirap na magkasamaan ng loob. Kailan ka magpapadala ng pera? Bilasan mo Doris. At sa akin mo pa rin ipadala, huwag sa mga kapatid mo. Alam mo naman ang mga iyon. Amo na lamang siya, pero ang balak niya kapag nakaipon na siya ng 100k, uuwi siya ng Pangasinan agad. Matagal na rin ang huli niyang uwi, namimiss na niya ang mga bata. Kumusta kaya ang mga anak niya? Siguro ang taba-taba na nila ngayon, sabi ni nanay malakas daw sila kumain, kaya ang tambatsoy na. Hi Doris, si Sir George, ito na pala ang bagong owner ng casino. Sir George, ngumiti ito sa kanya sa pagtawag niya dito. George na lang, pero nakakahiya po, sabi niya sa lalaki. Pag tayo lang George na lang itawag mo sa akin. Kaibigan ka ni Loren. Tinuring na kitang kaibigan din. Dahil sa'yo nakuha ko itong kasino. Nagtatakang napatingin siya dito. Ha, may postahan kami nun ni Arman. Kilala mo na siya diba? Hindi siya sumagot. Alam kong mababastos ka, pero iyon ang totoo. Postahan namin ay kung magawa kanyang ikama ng gabing iyon, mapupunta sa kanya ang tagaytay ko. Pero kapag hindi sa akin na ang kasino niya. Nakakatawa diba? Pero napunta sa akin ang kasino niya, dahil hindi kanya nakuha. Hindi niya alam kung ano ang iisipin sa mga pinagtapat sa kanya ni George. Kung pumayag pala siya nun, siguro mapunta sa kanya ang beach resort sa Tagaytay. Pero hindi. Tumanggi ako, sabi niya sa lalaki. I know. Alam mo ba kahit kailan hindi pa tinatanggihan ng babae si Arman, at kahit kailan hindi siya tumatanggap ng pagkapanalo, gagawin niya ang lahat manalo lang sa pastahan, pero laking gulat ko na basta na lang siya pumayag na walang mangyayari sa inyo. May ginawa ka ba na magpapakontrol sa kanya? Tumingin ito ng tuwid sa mga mata niya. Wala, at isa pa hindi ako beerang babae. Sabi niya sa lalaki. Nagkibit balikat lang ito. Okay, pero napahanga mo ako Doris. Salamat, pero ano ang kailangan niyo at naparito kayo? Diretsahang tanong niya kay George. Ngumiti lang ito sa kanya, bago uminom ng alak nasa harapan nito. Humingi ito kanina, kaya agad siyang nagsalin sa baso ng inumin. Nalaman ko kay Loren na kailangan mo ng 100k. Dahil nakulong ang kapatid mo, at nasa hospital naman ang tatay mo. Hindi naman siya nakakibo sa nalalaman. Ang babaeng iyon hindi makapagtago ng sekreto. Huwag mo na siyang pag-alitan. Gusto niya lang makatulong sa'yo. Oo, kailangan ko ng 100k. Maari ba akong makautang? Diretsahang tanong niya kay George. Nakakahiyaman pero lakasan ko na ang loob ko. Huwag po kayo mag-alala, magbabayad ako kahit hulugan ko lang. Sabi niyang nahihiya dito. Medyo malaki ang perang hihiramin mo. O sige, marunong naman akong tumano ng utang na loob. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makuha ang kasinong ito. Nakangiting sabi ni George sa kanya. Nang libutin ang tingin nito sa buong kasino. Maraming salamat George, hulog ka ng langit. Nag-angat ito ng isang kamay. Tanda ng pagsagot nito. Kaya lang naka-hold ang account ko Hindi ako maka-withdraw.
Isang linggo pa bago maayos ang account ko, meron ako dito 20k lang, pero para lang ito sa mga pangangailangan ko sa araw-araw. Alam mo kasi magastos ako. Laglag ang balikat niya, iyong naramdaman niyang tuwa sa puso kanina, biglang naglaho na parang bola. Saan na siya kukuha ng pera ngayong ginigipit siya ng nanay niya? Ano mahihintay mo ba? Tipid siyang ngumiti dito. Matagal yung isang linggo. Paano kung namatay si tatay sa hospital na hindi ito naoperahan agad? Kasalanan niya pa kung ganoon, dahil mabagal siyang kumilos. Salamat na lang, kailangan ko na talaga yung pera George. Kung next week pa, huwag na lang. Hindi na ito nagsalita pa, hanggang sa umalis na ito sa kanyang harapan. Nakaramdam ng pag-ihi si Doris, sandali niyang iniwan ang kahira. Wala pa naman tao, kaya minadali niyang pumunta sa CR para umihi, pero binili niya muna kay Carol bago siya umalis, kaya lang kanina niya pa ito napapansing parang may gumugulo sa isipan nito. Madalas kasi itong balisa, at hindi makausap ng matino, madalas pa malayo ang isip. Carol, ikaw muna dito ha. Iihi lang ako, sabi niya dito. Lumapit naman ito sa kanya ang babae. Oh sige, pero sandali ka lang ha. Tumango naman siya agad dito. Oo, sandali lang ako, takbuhin ko na ang CR para makarating agad. Sabi niya, malayo kasi iyon, nasa first floor pa at nasa second floor siya. Hindi pa nagagawa ang CR sa taas. Lahat nasa second floor sa baba ang takbo, kapag naiihi o nagbabawas. Sige, alis ka na. Tinakbo niya ito para makarating agad. Mabuti na lang walang gaanong tao. Minsan kasi maraming tao at pinipilahan pa. Nakahinga siya ng maluwang na walang katao-tao. Pagkababa ng underwear umupo siya agad sa cubicle. At nakaraos rin sa wakas. Hindi muna siya tumayo. May narinig siyang 2 taong nag-uusap sa labas ng pinto, nangunot ang noo ni Doris. Nakita niya pa ang suot nitong black shoes. Binukas niya ng maliit ang pinto, para makita ang 2 lalaking nag-uusap. Naka-side view ang mga ito sa kanya, pero napansin niya kaagad ang armas nasa mga baywang nito. Kilala niya lahat ng mga securities sa casino, at paano sila nakapasok na may dalang armas, sa labas pa lang mahigpit na. Sino ang unahin patumbahin? Boss? Tanong ng isang lalaking nakakatakot ang mukha. Siyempre, si Fuentes. At sunod ang iba pa. Siguruhin mo lang mapatamba mo ang taong iyon. Masusunod boss. Anong gagawin sa mga ibang tao? Tapusin lahat ng witness. Nang inig ang mga kamay ni Doris. Kailangan niya magbigay ng babala sa lahat ng tao sa kasino. Pero paano kung marami silang kasama, at napapalibutan ng mga armadong lalaki ang buong kasino? Nakagat niya ang kanyang kuko, habang nag-iisip kung ano ang nararapat niyang gawin. Nang may maisip siya ay lumabas siya kaagad sa CR nang mapansing wala na ang mga ito. Naghagdan na siya, natatakot siyang baka masalubong niya ang mga ito sa elevator. Isa pa, kailangan niya unahan ang mga lalaking iyon sa silid ni Arman. Hingal na hingal si Doris nang takbuhin ang silid ni Arman. Pinanalangin niyang anden ang lalaki at wala ito sa labas. Para siyang kapusin ng hininga sa kakatakbo gamit ang hagdan, sumasakit ang mga tuhod niya. Nang nasa tapat na siya ng pinto, kinatok niya ito ng kinatok. Matagal bago ito nagbukas ng pinto. Who are you? Nang bubulabog sa taong natutulog. Tinulak niya ito papasok sa loob ng silid, at muling sinara ang pinto at nag-lock. What are you doing in my room? Supladong tanong sa kanya. Wala ito sa mood, marahil naputol ang magandang panaginip nito. Tinalikuran niya ito agad nang makitang nakaano lang ito. Hindi maganda ang pumapasok sa isipan niya, nagkakasala na siya. Pwede ba magdamit ka muna? Sabi niya rito. Narinig niyang paghinga nito ng malalim, at kumuha ng mga damit sa cabinet. Now speak. Why are you in the room? Seryoso ang mga mata nitong tanong sa kanya. Pasensya na po, pero kailangan mo balaan ang iba, na may nakapasok na mga armadong lalaki sa kasino, at papunta na sila dito, para patumbahin ka. Sabi niyang natatakot. What? Who? Hindi makapaniwalang reaksyon tanong nito sa kanya. Hindi. Biglang nawala ng ilaw at sobrang dilim ng paligid, wala siyang makita kahit anino man lang. Sir, takot niyang boses na tinawag ang lalaki. Pero wala siyang narinig kahit paghinga nito. Sir, huwag mo naman akong iwan. Saan ka? Natatakot na po ako.
Wala po akong makita. Mga kalabog at kaluskos ang mga narinig niya. Nakaramdam siya ng kaba, na baka napasok na sila ng masasamang loob. Hindi rin nagtagal umilo ulit, pero laking gulat niya nang may makita siya sa sahig na bumulagta na katawan ng tao. Ito siguro ang narinig niya kanina na ingay, at kalabog na pasok na pala sila ng kaaway sa silid. Are you okay? Tumango lang siya. Napansin niya rin ang dugong nasa gilid ng bibig nito. May sugat ka, sabi niya nang himasin ito gamit ang daliri. Hindi niya namamalayang napakalapit na niya dito. Inalis naman nito ang kamay niya. Thanks for your concern. Lumayo siya kaagad para magkaroon ng distansya ang pagitan nilang dalawa. Siyempre, ayaw ko, ako pa ang dahilan sa pagkamatay mo. Ngumisi ito. Hindi basta namamatay ang masamang damo. Aniya, oo nga naman masamang damo nga pala ito. But, thank you. Anong gagawin natin ngayon? Tanong niyang nababahala. Ayaw niya pa mamatay, marami pa siyang pangarap, at paano ang mga anak niya kung wala siya? Escape? Saan? Kahit saan basta makalabas tayo rito ng buhay. Hindi ba dapat tumawag ka na ng mga pulis? Lobat ang phone ko. Ano? Wala rin sa akin ang cellphone ko. Then, let's run away. Ano pa nga ba gagawin? Ang tumakas na lang tapos mag-report sa mga pulis. Ang kailangan nating gawin para makalabas dito, ang makapunta sa rooftop, may helicopter roon pwede nating gamitin palayo sa lugar na ito. Hindi ko alam paano magpalipad ng helicopter, at takot ako sa matataas. Sabi niya, alam ko, don't worry, hindi kita pababayaan, sa malumanay nitong sabi sa kanya. Sabay silang napayuko ng makarinig ng malakas na pagsabog. Pinasabog ang pinto ng silid. Gumapang naman sila ni Arman papuntang exit. Nang malapit na sila, mabilis ang naging kilos nila, para makalabas ng exit. Ngunit may mga lalaking paakyat rin, napilitan sila ni Arman umakyat papuntang rooftop. Pagdating roon pumasok sila kaagad, at sinirado ito para hindi makapasok ang mga ito. May isang lalaking nakaabang sa helicopter, kinakabahan siya agad. Baka isa rin itong kalaban. Sandali, awat niya kay Arman. Why? May lalaki akong nakitang nakatayo sa helicopter. Sabi niyang may takot sa kanyang boses. Don't worry, he is my bodyguard. Nakalimutan niyang may mga bodyguard pala ito, pero bakit hindi sila nakarating sa silid? Bakit wala sila sa tabi ng amo nila? Kapag nasa silid ako, hindi ko sila pinabantay sa labas ng pinto. Gusto ko nasa paligid lang sila nakamasid, pero hindi lumayo sa akin. Paliwanag nito sa kanya ni Arman. Okay, let's go. Bago pa sila makarating dito. Dapat nakalayo na tayo sa lugar na ito, bago pa sila makarating, kung hindi pa sabugan nila ang helicopter at patay tayo pareho. Pananakot nito sa kanya. Huwag mo naman ako takutin. Mahal ko pa ang buhay ko. Gusto ko pa mabuhay ng matagal. Ikaw kaya sinasabi mo iyan, dahil walang nagmamahal sa'yo. May inis sa kanyang boses. Exactly. Hindi nga ako takot mamatay. Ikaw lang ang inaalala ko. Pasalamat ka. Ngising sabi nito sa kanya. Dapat ba ako magpasalamat eh? Ikaw itong may dahilan bakit ako nasangkot dito. Kung hindi dahil sa narinig ko, hindi kita pupuntahan sa kwarto mo. Sana hindi ko na narinig eh. Hay! May pagsisising sabi niya sa lalaki. Pinabayaan mo na lang sana akong pasukin sa silid ko at tapusin ako. Hindi mo naman ako kaano-ano. Para mag-alala pa sa akin. Sa malamig na boses na sabi nito sa kanya. Kaya nga eh, kaso hindi ako ganoong tao. Sorry ha. Inis niyang iniwan ito at sumakay kaagad sa helicopter. Get out. Takang napatingin siya dito. Ano? I said, get out. Iwan mo ako dito, tatapusin nila ako. Lahat ng nandito tatapusin nila. Then, hide until help arrives. Ayaw ko. Sama mo na ako. Kahit saan ka, natatakot na akong umuwi sa apartment ko, baka nakaabang sila sa akin roon. Kilala na nila ako. Naka-cross arm niyang sabi sa lalaki. Hindi siya matatahimik sa apartment kung alam niyang may banta ang kanyang buhay. Tell me, saan mo gusto pumunta? Namilog ang mga mata niya. Pwede kaya? Gusto ko umuwi sa amin sa Pangasinan, pwede kaya? Sabi niya sa lalaki. Yes, no problem. Paputukan mo agad kung sinong papasok sa pintong iyan.
Rinig niyang utos nito sa isang lalaki. Yes boss. Kailangan ba talagang paputukan sila? Tanong niya rito. Nagsisimula na itong i-switch ang helicopter. Yes, dahil tayo ang barilin nila kapag nangyari iyon babagsak tayo, kapag may isang bagay silang nataman dito sa helicopter. Hindi na siya umimik. Good morning. Papikit-pikit pa ang mga mata niyang nagising. Saan na tayo? Pangasinan, inilibot niya agad ang paningin sa paligid. Nasa Pangasinan na nga sila. Nakatulog pala ako. Nakita niya itong nagsindi ng sigarilyo at hinithit nito. Oo, ginawa mo pa akong driver. Saan ang bahay niyo, gusto ko magpahinga na. Pinatay nito agad ang sigarilyo sa semento, at nauna nang naglakad sa kanya. Tika, sasama ka sa bahay ko. Salubong ang makakapal nitong mga kilay, na bumagay naman sa kanya. Yes, bakit? Lagot pagpistahan ito ng mga kapitbahay, kapag may kasama siyang lalaki. Bakit hindi niya naisip iyon, pero may pera naman ito, bakit hindi na lang ito kumuha ng silid? Hindi pwede. At bakit? Pagkakaguluhan tayo ng mga marites. Kapag nakita nila akong may kasamang lalaki, hindi maganda ang iisipin nila sa akin o sayo. Then, do I care? Sa bagay lalaki naman kasi ito, walang mawawala at pakialam. Iisipin nila boyfriend kita, may pera ka naman diba? Kumuha ka na lang ng maliit na silid, huwag ka nang sumama sa bahay ko. Sabi niya dito, sana pumayag ito. Mayroon ka bang pinoprotekan sa inyo? Ano, takot kang makitang may kasamang ibang lalaki? Ibig sabihin nag-alala ka na baka magalit ang boyfriend mo. Wala akong boyfriend. Tanggi niya kaagad dito. Nagkibit balikat naman ito. Iyon naman pala eh. Ano pa ang inaalala mo? Wala siyang nagawa ang hinayaan itong sumama sa kanya. Kahit nakakahiyaman ay pilit niyang maging casual sa lalaki. Ang ibig ko lang naman sabihin, mahirap lang kami, wala kaming masarap na pagkain gaya ng pagkain niyo mga mayayaman. Hindi rin malambot ang higaan namin, baka lang sasakit ang likod mo at maraming lamok pa, mas maganda mag-hotel ka na lang. Sabi niya dito, habang sumusunod sa paglalakad. Hinarap siya nito, dahilan para mauntog siya sa malapad nitong likuran. Aray ko naman. Pakiramdam niya nakakita siya ng star sa lagay niya. I don't care. Hindi ako namimili pagdating sa pagkain, kung ano lang mayroon iyon ang kakainin ko. Kahit ano pa iyan. Bumaba ang tingin nito sa kanyang chest. Tinaasan niya ito ng kilay niya at inirapan ang lalaki. Tumikim siya, dahil sa kakaibang tingin nito sa katawan niya. Kahit puro gulay at daing. Tanong niya dito, yes. Hindi na siya kumontre pa. Pumara siya ng tricycle, para magpahatid sa bahay. Mabuti na lang may 100 siyang nakapa sa kanyang bulsa, iyon ang binayad niya sa driver. Malaking tao si Arman, kaya naman para silang sardines sa loob ng tricycle, siksikan. Hindi talaga magandang sumama ka pa sa akin. Sabi niya ng mahina. Relax ka lang. Huwag mo akong intindihin. Hindi na siya sumagot sa lalaki. Pagkarating sa bungad ng bahay, agad niya ito pinasok sa loob. Alam niya kasing walang tao ngayon sa bahay, dahil nasa hospital si nanay, binabantayan si tatay. Si Joel naman nasa eskwelahan pumapasok, at ang mga bata nasa kapatid niyang isa. Kahit papaano makakahinga siya ng maluwang. Dito ka matulog sa silid ng kapatid ko, wala siya ngayon nasa eskwelahan. Ikaw saan ka matutulog? Sa kabilang silid ako matutulog. Pahinga ka na lang dyan. Puntahan ko muna ang mga bata. Sabi niya dito. Okay. Senaryo na niya ang pinto nang makitang nakahiga na ito sa maliit na kama. Gisingin na lang kita mamaya, kapag kakain na, huwag kang lalabas dito ha. Sabi niya nang muli itong silipin, bago siya umalis sa pinto. Okay. Mabuti, may one nakita. Nasa sala siya at marami siyang napapansin sa loob ng bahay, na kinagulat niya ng malaki.